The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the 12 and some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, Joanna, the wife of Herod's steward Chosa, Susanna, and many others, who provided for them out of their resources. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. A friend of mine is entering the Carmelite Monastery asking for my prayers. Nandito ba si Milet? Wala. O nagtatago? Ha? Ano po? She is asking for prayers and I wanted to do it in public sana. Ano po? Baka nahiya na. Sister in the Holy Face. Yung madre sa likod niyo, Holy Face. Ano po? Today, I'm celebrating my 27th year as a priest, together with now Bishop, Bishop Jun Sescon of Bataan, Mark Munda, Father Wilmel de Rosario, Father John Baro, and Father Orlin Ordoña of Pasig. Ano po? Binata pa kami lahat. Ano pa? 27 years. This year, I also celebrated my 63rd birthday last January. And this year, just 2 days ago, is my 3rd year after my stroke. Ano po? After my stroke. So, kailan ba simula ng birthday? Nung pinanganak o nakabangon after the stroke? Ano po? So much to thank for. So much to be grateful for. Ano po? The first reading reminds us of what? Your wealth will never follow you in your grave. Hindi masamang yumaman, pero wag niyong kakalimutan na lahat ng yan ay iiwanan ninyo. Ano po? Pati yung mga corrupt, iiwanan nila yan. Ano po? So, baka akala nila, madadala nila. Ano mo? You have to remind yourself and to constantly remind yourself that we came in this world with nothing and we will leave this world with nothing. Pagka minsan nakakalimutan natin yon. Ano po mga reflections ko? Now, I'm assigned in Greenbelt, where you all know, priests assigned in mall chapels don't have a residence. Wala kaming tirahan dito. Ano po? So, nakikitira kami. Ako, si Father Reggie, si Father Jenny, si Monsignor Nolique, nakikitira kami lahat sa seminaryo. Araw-araw kami nagbiyahe. Ano po? Ano po ang pinagkaiba noon na kayo ay nasa parokya at nasa chapel katulad ng nasa mall? Unang-una, pag ikaw ay nasa parokya at ikaw ay nagutom, malapit lang ang kusina. Ano po? Dito, pag nagutom ka,
Wala. Walang kusina. Bubunot ka. Ano po? Bubunot ka. Ha? Magbabayad ka. Walang libre. Ha? Buti na lang marami ng bawal sa akin. So, hindi ko kailangan kumain ng kumain. Ano po? Second, I guess the older ones would recognize this. And because you are not residing in your own convent, nakikitara ka, kung ano man ang gagawin mo, magpapaalam ka. Ano po? Magpapaalam ka. Kanina, nagmisa ako sa seminaryo, nagpapaalam ako sa rektor. Pwede po ba akong magmisa? Ano po ba? Ha? Pwede po ba akong maghanda ng konti para sa aking mga bisita? Ano po? Magpapaalam ka. Ano po? Yung aming rektor ay dati kong estudyante na dating siya ang nagpapaalam sa akin. Ano po? Ngayon, ako na nagpapaalam. Dito sa Greenbelt, pag gusto mo maghanda, magpapaalam ka pa rin. Magpapaalam ka sa mall, di ba? Kung maglalagay ka ng tent, magpapaalam ka. Kung magpapakain ka, magpapaalam ka. Ano? Ang daming paalam. Ang daming paalam. Ha? Kaya, well, hindi naman ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang na maraming paalam. Pero ano pong reflection ko? Nung tayo'y mga bata, nagpapaalam tayo sa mga magulang natin. Di po ba, ano? I guess nagpapaalam kayo. Ha? You ask permission. You ask permission from your parents. And your parents would always check on you. Your parents would even dictate what you will eat, what you will wear. Di po ba, ano? Magulang mo, huwag mo suotin yan. Ha? Huwag mo kainin yan. Kainin mo yan. Di po ba, ano? Tapos, dumating yung edad na hindi ka na nagpapaalam. Di po ba, ano? Kinakain mo na ang gusto mo, nakakaalis ka na ng gusto mo, wala ka nang pinapaalaman. Pero pagkatapos nun, darating ang panahon, pag matanda ka na, magpapaalam ka ulit. Yung mga matatanda dito, napansin niyo ba yun? Nagpapaalam na kayo sa mga anak ninyo. Ha? Pag umalis kayo ng walang paalam, sasabihin sa inyo, saan na naman kayo galing? Umalis na naman kayo ng walang paalam. Di po ba, ano? Ha? Ikaw na pagkakain ka, sasabihin na ng anak mo, huwag mo kainin yan. Yan ang kainin mo. Di ba, ano? Nararamdaman mo na yung inis, di po ba, ano? Ha? Kasi gusto mong kainin yan. Ha? Hindi mo makain kasi may nagbabantay, di po ba, ano? Pag may taba, isusubo mo kaagad para hindi makita, di po ba, ano? Nasaan yung taba? Mayroon ba? Di ba, ano? The cycle of life. The cycle of life. Every priest knows this. Time will come, somebody will dress you, and somebody will bring you where you don't want to go. Buhay namin mga pari yan. Pero buhay natin bilang tao na umiikot tayo sa isang cycle na tayo nagpapaalam, tayo inaakay, tayong mga akay, pagtanda natin, aakayin ulit tayo. Di ba ba, ano? Aakayin ulit tayo. Darating kayo doon. Kung wala pa, huwag kayong mag-alala. Darating kayo doon. Ano po? Ha? Nung ikaw ay bata, wala kang alam. Tatanda ka, alam mo lahat. Pag senior ka na, lahat ng alam mo na, kalimutan mo na. Wala ka na uling alam. Hindi pa ba? No? Wala ka na uling alam. Sabi nga ng isang monsignor, sabi niya, as I grow older, I begin to realize, less I know. Less I know. Konti na lang ang aking nalalaman. Hindi dahil hindi niya nalaman yon. Konti na lang dahil nakalimutan na niya ang iba.
The invitation to accept. The invitation to accept. Regardless of your status, accomplishment, name it, at the end, all of these things will be forgotten. Pag nag-retire ka na, di ba? Dati ikaw ang amo dyan. Ikaw ang amo sa opisina mo, lahat nagpapaalam. Feel mo yon. Ngayon, retired na, di ka na nila pinapansin. Wala na. Di po ba? Dati tinatanong ka, ma'am, gusto mo kape? Di ba? Ramdam niyo yon? Ma'am, sir, gusto mo ng kape? Di ba? Ngayon, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Hindi ka na taga dito pag dumalaw ka sa dati mong kumpanya. Yung mga inis sa'yo, nagpaparamdam na, dito na naman ito. Di ba? Darating tayo doon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Darating tayo doon. Tanggapin natin na ito'y bahagi ng ating mga pagkatao. Gusto mong humaba ang buhay? Tanggapin mo yon. Hindi ka habang buhay na malakas. Hindi ka habang buhay na matalino. Hindi ka habang buhay na ikaw ang may kapangyarihan. Hindi. Hindi ba, Hindi yung kulay ng buhok mo. Hindi mo makontrol. Di po ba, Puti na naman. Di ba? Kakukulay ko lang, puti na naman. Di ba, Oo. Pero, sabi na ng mga apo, di ba? What I like about Lolo and Lola is that they can sing while brushing their teeth. Di ba, Dumating ang araw, pag matanda ka na, kaya mong, mag-toothbrush habang kumakanta. Di ba? Di ba? Huwag mo lang ihuhulog, di ba ba? Sabi nga sa isang restaurant, sabi, wow, ang sweet nila. Si Lola lang ang kumakain habang si Lolo ay nanonood. Wow! Sana gusto ko rin pagtanda namin mag-asawa, ganyan kami. Pinapanood ako ng asawa ko habang kumakain. Di ba? Pagkatapos kumain ni Lola, tumayo, nagpunta sa CR. Tapos, binigay kay Lolo yung postiso. Siya naman, kaya pala hindi pwedeng sabay, hiraman pala, hindi po ba, at least kasukat, hindi po ba, at least kasukat. Well, I'm sharing this to you because who knows? Who knows? Can you really know? Nobody knows. Nobody knows. Nagbigay ako ng retreat sa mga pari. Tinitingnan ko isang obispo. Di ba? Naka-wheelchair na lang. Wala na. Ano na lang pinagkaiba ng obispo sa ordinaryong pari? Pag nakamisa, yung isa, nakaupo, may pula na lang skull cap. Pero, wala rin, di po ba? Wala rin. Anuhin mo yung sing-sing mo. Diba? Wala din. Lilipas tayo. What have I learned from Padre Pio? First, again, from Padre Pio. Accept that sickness is part of life. Sickness is part of life. Bakit ko naintindihan yon? Kasi kung hindi niya tanggap na ang karamdaman ay bahagi ng buhay, hindi siya magpapagawa ng hospital. Sa San Giovanni Rotondo, ang pinakamalaking hospital na mayroong pinakamaraming specialist. Kahit nagmimilagro si Padre Pio, tanggap niya na ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Hindi yung tungkol sa kasalanan. Sadyang pag ikaw ay tumatanda, tanggapin mo na ikaw ay magkakasakit.
Ha? Huwag kayong puro pa pray over. Father, pray over mo naman ako. Father, ganito. Nagpunta ka ba sa doktor? Hindi po. Pray over. Hindi. Punta ka sa doktor. Ha? Paliguan man kita ng holy water. Hindi ka gagaling kung kailangan mong uminom ng gamot. Di po ba? No? Sickness is part of life. Second, how I wish that we can be like Padre Pio who knows when we are going to die. Diba? Pero gusto niyo ba yon? Alam niyo kung kailan kayo mamamatay? Diba? Alam niya kung kailan siya mamamatay. Kaya nagpahukay na siya. Diba? Siya mismo nagpahukay ng kanyang libingan. Diba? Oo. Kung feel niyo na, ano sabi ko sa inyo? Mag-practice kayo, diba? Magbihis kayo sa gabi. Oo, bihis kayo. Feeling nyo, hindi na kayo magigising. Di ba? Ano? Pag tinanong ka ng asawa mo, ba't ka nagbihis? Practice. Diba? Oh, at least yun lang. Kay Padre Pio, siya mismo nagsabi, laliman ang hukay. Di pa ba? Ano? True enough, on the third day, he died. He died. Hindi ko lang alam kung humiga siya sa kabaong niya para maramdaman niya kung anong pakiramdam. Hindi. Ha? He died. Everybody will die. We venerate the saints not because we want healing, but accept that we can be or we will be sick in the future. Be grateful. Padre Pio taught us that sickness can be a way of participating in the suffering of Christ. Sickness. Why I'm sharing this to you? Because you all know, when I had my stroke, even though I cannot move my fingers, all I know, I have a rosary in my hands. I prayed the rosary without moving the beads. I prayed. And I pray, the only prayer is stay with me, Lord. Stay with me, Lord. I do not know up to when. I do not know if I will rise again. But that's why that prayer is very personal. Have I memorized it? No. The only word I have memorized is stay with me, Lord. Paulit-ulit. Stay with me, Lord. Stay with me. At least you know that God is with you. You do not know the will of God, whether I will rise up again. No. Stay with me, Lord. And who would believe at that time that the next day I will recover all my strength? Kaya nga ang milagro ay hindi yung ako ay bumangon. Ang milagro ay ang doktor na hindi na nagsisimba, nagsimba ulit. Yun ang milagro. Sabi ng kaibigan ko, doktor, alam mo ba, si Dr. nagsimba. Sabi ko, bakit? Hindi na nagsisimba yun. Yun ang milagro. Hindi ako ang milagro. Ano po? Bagamat nasabi ko, siya naman palang kailangan magkaroon ng milagro. Sana siya na lang ang na-stroke. Di ba ba? Di ba? Sometimes our own sufferings are sufferings not for ourselves, but for the people who need to witness it. Kaya kung kayo ay magrereklamo sa inyong karamdaman, baka hindi nyo magampanan ang dahilan kung bakit kayo mayroong pinagdadaanan. Daanan mo lang. Daanan mo lang. Di po ba, ano? You do not know the miracle that will come with your sickness, with your problem. Up to now, doctors would come.
Up to now, doctors would message me. Up to now, doctors express their gratitude for what had happened to me. The miracle is not for me, but for the many doctors who started to doubt the love of God. Naintindihan ko sila, sapagkat ang tanong nila ay, kung merong Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos na may mga magkasakit ng ganito? Kung meron Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos na mayroong mamatay ng ganito? Di po ba, no? At dahil sa sobrang sama, marahil ng kalooban, ayaw na nilang magsimba. At nagpapasalamat ako na ako ay naging bahagi ng kanilang mga milagro. Pangatlo, sabi sa Ebanghelyo, ang Diyos sa mga apostoles ay may mga kasamang babae sa kanilang mga paglilingkod. I guess, parehas kami ni Padre Pio ng babae. Ano po? Ang dalawang babae sa buhay namin ay ang aming mga nanay. Ang aming mga nanay. Kung wala kaming nanay, hindi kami pari. Kung wala kaming nanay, hindi kami magiging tao. Ano po? Kaya isa sa babae na naglakbay, na aking palaging tinatanaw ang kanyang kagandahang loob, ay ang aking ina na nagbigay sa akin ng buhay. Naintindihan pa ba niya? Ang nanay ko, 93 na. Ang tanong ko lang sa kanya, tanda mo pa ako? Di ba? At least, kilala pa niya ako. Di ba ba, no? Sino yung pangalawang babae namin? Ang mahal na birhen. Ang mahal na birhen, sabi ko sa aking kapatid, "Uy, magpasalamat ka sa Birheng de la Rosa na nagdasal sa iyong kagalingan." Ano po? Sa iyong kagalingan. Lahat tayo ay may nanay. I guess lahat kayo may nanay. Kung wala kayong nanay, di kayo tao. Di ba ba? No? Be grateful to your own mother. Second, the motherhood of Mary is not exclusive to us, but for everyone. A mother where we can cry, a mother where we can express our own frustrations. Sometimes wala namang magawa ang nanay. Di po ba, no? Alam nila ang kanilang mga limitasyon. Hindi naman milagrosa mga nanay natin. Hindi naman. May pinakita bang nagmilagro ang mahal na birhen? Wala. Kundi naging nanay lang siya. We have a mother to whom we can cry, a mother whom we can ask for prayers. And tonight, my brothers and sisters, we gather all these things. We gather all these things. Gratitude to our own mother, gratitude to the mother of God that was given to us in the cross, where Jesus said, "Behold your mother. Behold your mother." Hindi nun sinasabing alagaan mo ang nanay ko, kundi inihahabilin ko ang aking ina para sa iyo. Sana po ang ating mga nobinaryo sa pagpaparangal ni Padre Pio ay magbigay sa atin ng pag-asa. Again, ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Ikalawa, nakikiraan lang tayo. Ikatlo, tanggapin natin baka ang ating mga problema ang milagro na inaantay ng ibang tao. Amen. We would like to congratulate Father Dave for 27th sacerdotal anniversary. Congratulations, Father.
Salamat po. Alam nilang hindi ko yan makakain. Ano po? Meron pong burger para sa lahat. Paglabas ninyo, ano po? Hinahanap ko. Nasaan yung burger? Sa lahat daw ng exit, ano po? Ayan, meron dito, burger doon, burger dito. Let us bless the burger. Bless us, O Lord, in this thy gifts, which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Lord, amen. Maraming pong salamat sa mga pagbati. Maraming salamat sa mga pagdarasal. Ano po? Maraming salamat. Again, 3 things in today's celebration. Number 1, we follow the same cycle. Dati tayong inaakay, tapos tayo ang mag-aakay, at babalik sa pagtanda na ikaw uli ang aakayin. Hindi po ba, ano? Dati ka nagpapaalam, ikaw ang pinagpapaalaman. Pagtanda mo, ikaw na uli ang magpapaalam. Kaya, huwag nakakalimot. Ano po? Hindi kayo habang buhay na malakas. Hindi kayo habang buhay sa inyong posisyon. Ha? Huwag pang hawakan ng pera. Hindi mo yan madadala. Ano po? Ikalawa, through the intercession of Padre Pio, do not be afraid of getting sick. Sickness is a part of life. Be part of the miracle. Malay nyo, ang inyong karamdaman ay isang milagro para sa ibang tao. Ha? Kung kayo ay masaya sa inyong karamdaman, ano po? Huwag nyo namang hihingin. Ano po? Ha? Allow it to be an opportunity to embrace and perhaps to participate in the suffering of Christ. And third, all of us have 2 women in our lives. Our own mother and the Mother of God who was given to us. Hindi milagrosa ang ating mga nanay, pero alam natin na sila'y nagdadasal para sa atin. Ano po? Depende kung gaano kayo kabait. Di ba, ano? Pero nagdadasal sila. Pag mabait na mabait ka, sabi, Lord, tulungan mo ang aking anak. Di ba ba, ano? Kung hindi ka mabait na anak, Lord, kunin mo na siya. Di ba ba? So, depende po sa panalangin. Ano po? Depende sa bait. Ano? Again, maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. This is always I pray. Panginoon, idinudulog ko po ang iyong mga anak na naririto. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Kayo ang nagbigay ng buhay, kayo ang nagtaguyod. Alam mo ang kanya-kanya nila mga kwento. Ang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Maging ang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hipuin mo sila, Panginoon. Nawa po, patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kung sino man sa kanilang may karamdaman, kung inyo pong pahintulutan, pagkaloban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung mayroon man sila mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, taglay ang aking pasasalamat sa araw ng anibersaryo ng aking bukasyon, idinudulog ko po sila. Kayo na po ang magbigay ng regalo sa kanila. Kung ano man ang makabubuti, makababanal sa bawat isa. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, ang aming patron, Padre Pio ng Petrolcina. Pagpalain mo po itong iyong mga anak, Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.